Ano pong mga kailangan namin gawin kay Daddy, Doc? Talong ng daddy niya. Hanggat kaya niyo pa, gumawa kayo ng mga alaala at pitsuran para may mapapakita kayo sa kanya. Wala pang gamot sa sakit na yan. Kung operahan po kaya? Tanong ng kanyang mommy. Matanda na po si Lolo. Maliit ang chance na mabubuhay siya kapag ginawa natin yon. Hindi pa sigurado kung babalik pa siya sa dati. Baka magandang tanggulay lang siya. Kaya tabang maaga, mabigyan niyo na ng magandang atensyon si Lolo. Ipasyal niyo siya. Gumawa kayo ng memories na magkakasama. Laanan niyo siya ng panahon kasi mostly, ang may ganitong sakit hindi na tumatagal ng 10 years. Paliwanag ng doktor. Nag-iyakan sila sa sinabi nito. Habang ang lolo niya ay wala pang malay, ito ang nagtatag ng kanilang kumpanya. Maraming humahanga dahil sa dedikasyon nito sa kanyang mga ginagawa. Maraming natulungang kapwa negosyante na napagbagsak sa mapanlamang na mga tao. Ang gusto ng lola niya ay patas sa pagtatrabaho. Nagmulat to ng mata, tinawag ang daddy niya. Luis, sabi nito. Bakit po, daddy? Tanong ng kanyang ama. Sino ka? Ba't para kong nananalamin? Nakakunot ang noong sabi nito at saka bumaling ang paningin nito sa kanya. Luis, anak. Inawakan ng kanyang lolo ang kanyang kamay. Sabihin mo kay Rafael, mamaya na lang kami maglalaro ng basketball. Inaantok pa kasi ako eh. Napatingin siya sa mga magulang. Tinangoan siya ng mga to. Opo, daddy, sasabihin ko. Sagot niya. Sige, at ako'y magpapahinga na muna. Ang daming trabaho sa opisina. Luis, pakalmahin mo si Elena. Anak ng kumpare ko yan. Baka multuhin ako nun kapag niloko mong anak niya. Napahagulo ng kanyang ina. Si daddy talaga may sakit na. Inaalala pa rin ako. Ay, syempre. Birilin ka sa amin nun bago siya mawala. Mabait ang kaibigan kong yon. Pareho lang kami ng kabalaran, maagang nabiyudo. Di nila mapigilan ang mga luhang naglalandas sa kanilang mga pisngi. Alam niyang gustong-gusto ng lolo niya ang kanyang mommy, subalit may mas malalim pa palang dahilan. Mabuti talaga itong tao at kaibigan. Honey, hindi ko ata kaya. Niyakap niya si Atala na alam niyang nung mga oras na yung labis na nasasaktan. Sana gumaling na si Lolo. Magiging okay ang lahat, mahal. Huwag kang mag-alala. Hinagod niya ang likod ng asawa. Magiging okay din ang lahat? Dok, ano bang dapat namin gawin? Tanong ng daddy niya. Dito ba siya sa ospital o iuuwi namin? Tulad po ng sinabi ko sa inyo, wala namang gamot sa ganyang sakit. Gumawa na lang kayo ng maraming memories together. Kanina ang akala niya si Rafael kayo kasi ang alaala niya yung bata pa kayo. At akala niya kayo ay siya. Mas okay po ang ganyan kaysa magwawala at maninira ng mga gamit. Mag-hire kayo ng nurse para di kayo masyadong mahirapan sa pag-aalaga para kahit pagpapalit ng diaper may katulong kayo. Meaning, Doc, kailangan talaga niyang mag-diaper? Pagkaklaro ng kanyang ina. Yes, ma'am, kasi minsan hindi niya nararamdaman na naiihi siya. May mairekomenda ba kayong nurse, Doc? Sa agency kayo hahanap nun. Maraming po pwedeng pagkahanapan ngayon. Mag-check na lang kayo kung legit na nurse ang makukuha ninyo. Sige po, Doc. Salamat po. Habang nakatitig siya sa lolo niya, naiisip niya at naalala ang mga panahong malakas pa to. Ganong isang linggo lang humingi pa to ng apo sa kanila. Nahabag siya sa matanda na siyang nagpalaki sa kanya habang ang mga magulang niya nasa opisina. Lolo, bagong suliranin ang kinakaharap nila ngayon. Kaya pa namang alagaan ng kanyang mga magulang ang lolo niya, subalit matatanda na rin ang mga to. Baka pati mga to'y mahirapan sa pagbabantay at pati health nila ay marisk dahil dito. Naghanap sila ng agency na pwedeng kunan ng mga nurse. Walang available na lalaki. Total, ang lolo niya gentleman, babae na lang kinuha nila. Hininga nila to ng CV at saka ng mga work experience. So far, maganda naman ang credentials nito at talagang recommended ng mga napasukan. Akala nila matured ito, ngunit pagkakita nila, isa tong magandang babae na may magandang katawan. Kahit siya'y nagulat na ganun palang itsura nun. Ikaw si Eliza Mendez? Paninigurado niya dito. Sa opisina nila to pinapunta para ma-interview. Lahat ng records maayos, maging mga nakaraang employer nito. Ayon sa mga napasukan nito, masigasig ang babae sa pagtatrabaho. Umaalis lang kapag alam na wala itong may tutulong sa mga naging employer nito. Opo sir, bale 45 years old na po ako. Ngumiti pa to sa kanila ni Atalia. Mukha ka lang nasa 25 to 30 years old, ang bata mong tingnan. Kahit si Atalia di makapaniwala sa edad nito. Maalaga po ako sa sarili at saka dalaga pa po kasi ako. Kaya ayoko naman na mukha ako may 10 anak.
Pero may magpepetisyon sa akin na AFAM yung fiancé ko. Next year pa kasi siya darating eh. Ah, may plano ka palang mag-abroad. Ayaw mo bang mag-for good sa Pinas? Wala naman kasing asenso dito eh. Baka isang taon na ako nagtatrabaho. Sarili ko lang kaya kong buhayin. Bueno, ang aalagaan mo isang 80-year-old na matandang lalaki. May early stage ng dementia. Mabait siya. Nagkakaroon ng nanggapang kanyang memory at minsan kung ano-anong kinukwento. Matanda na rin kasi yung parents ko kaya hindi nila kakayanin kung sila lang gagawa. 15K ang sahod every half of the month. Pwede ka mag-off twice every quincenas. Complete benefits, pag-ibig, SSS, PhilHealth. Libre pagkain syempre. Bali aalagaan mo si Lolo. Ikaw rin maglilinis ng room at magpapakapalit ng bedding sa kwarto. May tagalaba kaya hindi mo na yun gagawin. Kung may katanungan ka, mag-direct ka lang sa amin. Huwag na sa ibang katulong, okay? Areglado sir. Kailan po ako mag-uumpisa? Tanong nito. May dala ka na bang gamit ngayon? Tanong ni Atalia. Wala pa po eh. Bumalik ka bukas na umaga para may hatid ka namin sa bahay. Salamat po sir, aalis na po ako. Lumabas na ang babae. Pagkalabas, napansin niya ang pagunot ng asawa. Bakit mahal? Iniisip ko sinong kaboses niya. Tumingin to sa kanya. Pamilyar kasi ang boses eh. Ha? Kaninong boses? Parang kay Clarice. Sagot nito. Clarice? Clarice na naman. Tigilan mo ng pag-iisip ng kung ano-ano at Talia. Napapraning ka na masyado. Di ako praning. Nagtatanong ka diba? Sinagot ko lang. Mas mataas ang boses ito sa kanya. Napikon ata. Bakit mo kasi laging iniisip si Clarice na nanahimik ng tao? Kung lagi mo siyang iisipin, lahat ng mangyayari sa'yo may i-connect mo siya. Please lang Atalia, tigilan mo na yan. Di na siya sinagot ng asawa. Kinontak niya lahat ng nasa CV nito at kinumpirma na nagtrabaho sa kanilang babae. Magaling daw to at maaasahan. Oh, narinig mo naman, sagot nilang lahat, hindi ba? Maayos si Eliza. Narinig ko, di ako bingi. Galit ka ba? Tanong niya rito. Hindi, ang saya-saya ko, hindi ba? Ginisihan siya nito. Ang saya ko na ang tingin sa akin ng asawa ko napapraning. Ang galing. Sorry, pero di yun ang intention ko. Di ko gustong sakta ng damdamin mo, honey. Huwag mo akong kausapin. Magharap ka ng kausap mo. Napailing na lamang siya. Alam niya nagtatantrums to. Naging matabil naman talaga ang dila niya. Hihintay na lang niyang maging okay ulit to. Masama pa naman tong mabad trip. Nagtrabaho muna siya para maiwasan na maisip na galit sa kanya ang kanyang asawa. Di na muna niya to kikibuin. Baka mamaya magpatong-patong pang inisito sa kanya. At di pa siya nito patabihin pagtulog. Nahihirapan pa naman siyang matulog kapag di katabi ang babae. Sanay siya sa amoy nito at nare-relax kapag nakayakap nito kagabi. Ngunit nakakainip ang sandaling di man lang siya nito pinapansin. Mahirap minsan unawain ko anong pinagliligalig ng asawa. Kailangan makapag-sorry agad dito para di na lumala ang pagkaasa nito sa kanya. Di niya kasi mawari kung bakit lagi nitong naaalalang ex niya na matagal niya nang kinalimutan. Ilang buwan na rin itong di nagpaparamdam sa kanila. Kailangan bago pa lumala ang pagkaaborido nito sa kanya, makaisip agad siya ng way para makabawi. Bigla niyang naalala mahilig pala sa bulaklak ang asawa niya. Kinontak niyang ino-orderan ng bulaklak at nagsabing magpapadeliver siya. Nagsabi rin siya ng message na ilalagay sa note at kung saan dadalhin. Kaagad niya tong binayaran at nagpasalamat sa kausap. Buti na lang may mga digital platform na pa pwedeng magbayad online. Isang oras din inabot ng kanyang order bago tuluyang ma-deliver. Narinig pang sinabi ng asawang may tumawag na taga-reception at sinabi may delivery daw para dito. Sa akin? Nilingon siya nito subalit nagpatay mali siya para di nito mahalatang siyang may pakana nito. Sige, pakiakit na lang, salamat. Pagkalipas sa 5 minuto, dumating nang hinihintay nito. Ma'am, pakipirmahan po. Salamat. Sino naman kayo nagpadala nito? Inamoy-amoy pa ng asawa niyang bulaklak. Wala bang note? Di kita kinakausap. Meron, syempre. Natawa na lang siya at nailing. Binasa ng babae ang note at napatingin sa kanya. Nanggilid ang luha nito. Abot hanggang langit ang pagkaasar niya sa sariling asawa dahil sinabihan siyang napapraning na naman. Pakiramdam daw kasi niya sa halip na itong unang uunawa sa kanya, ito pang di nakakaintindi. Inis na inis siyang isipin ito mismong nanlibak sa inasal niya. Di talaga niya to kinausap. Hinayaan niya magtrabahong lalaki nang di sila nagpapalitan ng kahit anong salita. Nakinig na lang siya ng music at nag-focus sa ginagawa. Tumunog ang intercom at naglian niyang sinagot.
Ma'am, may delivery po dito, naka-address sa inyo. Paakitin mo na lang, salamat. Di siya naghintay ng mahabang oras, dumating na ang may dala ng delivery para sa kanya. Isang magandang tulips bouquet. Inamoy-amoy niya pa to. Kanino kaya to galing? Wala bang note? Meron, pakailan mo ba? Kinuha niyang note at binasa. To the beautiful woman of my life, I apologize for what I did earlier. Di sana kita sinabihan ng di maganda. It will not happen again. I love you always. You're my boss. I will always listen to you. Love lots. Your sexy hubby. Napatingin siya sa asawang nangingilid ng luha. Bakit? Ang kanyang luha unti-unting naging hagulol hanggang halakak. Inaaway mo ko magsusorry na lang ako. Tumayo to at niyakap siya. I'm sorry, hindi na mauulit. Alam kong pinagdaraanan mo, pasensya ka na. Ikaw kasi ang alam kong unang nakakaunawa sa akin, tas parang di mo maintindihan. Sorry na, okay. Simula ngayon sa'yo ko lagi maniniwala. Ikaw lang paniniwalaan ko, walang iba. Siguraduhin mo talaga ha. Baka mamaya hindi ka na naman maniwala sa sinasabi ko. Sir? Bumukas ang pinto. Sekretary nilang nasa labas. Nandito na po si Sir Richmond and Sir Arvin. Let them in. Sagot ni Rafael. Naputol ang lambingan nila. Ohoy, parang may lambingang nagaganap dito ah. Nagbeso sa kanya ang dalawa bago nakipagkamay sa asawa niya. Pag may kasalanan, pagbayaran mo. Yun lang. Naupo ang mga to sa couch. Anong sa atin ngayon? Tanong ni Rafael sa mga ito. Magpipirmahan tayo ng kontrata. Pupunta tayo sa company ni Clarice para ma-check ang lagay at masalang dapat salain. Baka kasi may magkabol pa, si Arvin. Mahirap ng komplikado kahit isettle na habang maaga pa. Di akalain ni Atala na magiging kaibigan ng asawa niya si Richmond na dati niyang manliligaw. Di naman siya pumayag magpaligaw dito dahil may asawa na siyang tao. Likas lang sa lalaking malambing at lagi may pabulaklak. Pupunta lang ko sa pantry, pagtitimpla ko kayo ng coffee. Iniwan niya ang mga to, ngunit pakinig niya anong pinag-uusapan. Nakikinig lang siya sa isang tabi. Kamastang lolo mo ngayon? Tinig yun ni Richmond. Medyo di okay, pero ang mahalaga malakas siya. Nakangiting sagot ni Rafael. Pupuntahan ko si Lolo Harry minsan, saka namimiss ko ng mga halaman at fresh na salad ni Tita Elena. Si Arvin na nagsalita. Oh, may garden sila? Masayang talong ni Richmond. Parang mini farm yon, tapos sa mga grocery sila nagbebenta. Pinipick up na lang sa bahay. Hands-on si na mommy doon kasi ako talaga ang pinamahala dito. Matatanda na raw kasi sila. Sasama ko kay Arvin, pwede ba Rafael? Pakiusap ni Richmond. Oo naman, basta wag mong liligawan ng asawa ko. Ayoko naman kasi na hindi akong gusto, tas ipipilit ko pang sarili ko. Ganting biro ni Richmond. Aba, mukhang may something ah, tanong ni Arvin. Late na ba ako sa trend? Akala ko kasi hiwalay ni Rafael si Dahlia. Yun kasi ang sabi ni Clarice kaya't sumubok na lang ako. Kaso, busted. Tawa ng tawa si Richmond. Kung kay Clarice galing, wag kang basta maniniwala. Sinungaling yun, wika ni Arvin. Parang ang sama ng aura ni Clarice sa inyo. Nako, kung sa akin din lang, red flag talaga yon. Itong si Rafael na nga lang talagang nagtsaga dun eh. Si Atala ilang beses nang binibiktima, kaso lumalaban to eh. Napapailing na sagot ni Arvin. At bakit ako nadamay dyan, Arvin? Dala na niya ang tray ng kape. Si Richmond kasi nagtatanong kung ba't mas mang impression natin kay Clarice. Simple lang naman, di ba? Iba siyang mag-isip. Eh di ba binubuli ka nun? Sagot ni Arvin. Tapos na yon, kaya ako'y nag-move on na. Tsaka di ko naman siya nakikita eh. Nilapag niya ang tray at pinamahagi sa mga to. Napakaswerte ni Rafael. Sabi ni Richmond paghigop ng kape. Ang sirap magtimpla ng kape ng asawa mo. Bolero ka talaga. Naupo siya sa tabi ng asawa. Oo nga no, masarap ka palang magtimpla ng kape, Atalia. Bakit di mo ako pinagtitimpla noon? Wika ni Arvin. Gusto kasi kitang lasunin, biro niya. Feeling ko kasi kaagaw din kita kay Rafael. Yan na nga ang may gusto sa akin eh. Tatawa-tawa si Arvin nang sumagot. Maya ka naman. Ikaw nga tong gusto ko laging sabayin pagligo eh. Biro ni Rafael. Pare, pakikuskus nga ang likod ko. Yak! Nakakatuwa naman kayo. Sabi ni Richmond sa mga to. Kung buhay lang si Adrian, ganyan din siguro kami. Okay lang yan, at least narito naman kami. Mga bago mong kaibigan, sagot ni Arvin. Kaya nga natuwa ako nung dumadalas tayo magkita. Pakiramdam ko nagkaroon ako ng mga bagong kapatid. Hinigop ulit nito ang kape. Hindi ka naman nalalayo sa amin eh.
Pare-pareho naman tayong mga gwapo. Nakangiti ang sagot ni Arvin kay Richmond. Napakahambog mo talaga. Sita ni Harvey kay Arvin. Hindi ba totoo, Atalia? Binalingan siya ng kaibigan ng asawa niya. Oo na, mga gwapo na kayo. Naiiling niyang sagot. Parang pilit na pilit ah. Mahal, asawa mo ko? Napatingin sa kanyang asawa niya. Alam ko, magsisinungaling ba ako? Biro niya na kinatawa ng lahat.